Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Iimbestigahan na ng mga otoridad kung naaayon ba sa international standard ang disenyo ng harang sa Skyway. Kasunod po yan ang pagkahulog ng isang na namang sasakyan matapos banggain ng isang SUV. Nakatulog daw ang driver ng SUV habang nagmamaneho. Mabutit walang nasawi sa insidente niyan, hindi tulad ng mahulog ang isang bus sa Skyway din kung saan 19 katao ang namatay. Nakatutok si Jamie Santos. Ito ang salpukang humantong sa pagkahulog ng isang shuttle ng Skyway sa Skyway noong linggo na madaling araw. Sa kuha ng CCTV, makikitang bago ang insidente, binabagtas ng shuttle ang bahagi ng Bikutan Taguig. Papalapit ng exit, sumulpot ang itim na SUV at sinalpok ang likuran ng shuttle. Nawala ng kontrol ang dalawang sasakyan. Nagpagewang-gewang hanggang sa nahulog ang shuttle. Sa pagsisiyasat ng Skyway Traffic and Security Management, nakaidlip daw ang driver ng SUV na si Rax John Erese. Ang driver na lang ang sakay ng nahulog na shuttle, naihatid na kasi ang mga sakay nitong teller sa mga toll plaza. Ligtas naman ng driver maliban sa ilang natamong sugat. Pinag-aaralan pa ng Skyway kung anong kaso ang isasampa nila sa driver ng SUV. Hindi ito ang unang pagkakataong may nahulog na sasakyan sa Skyway. December 16, 2013, 19 ang nasawi matapos mahulog sa Skyway ang bus ng Don Mariano Transit dahil sa mabilis na takbo nito. Dahil sa mga katulad na insidente, pag-uusapan ng Skyway kasama ang Toll Regulatory Board at Department of Public Works and Highways ang safety features ng kalsada. Kasama raw sa pag-uusapan ng pagre-review ng disenyo ng parapet wall o yung harang sa gilid ng kalsada na Skyway, bagaman base raw sa international standards ang disenyo ng parapet wall. Ito lahat yung design na ito is actually adopted in all the elevated structures in the Philippines and even in other countries. Hindi naman i-adapt ng Department of Public Works and Highways or Toll Regulatory Board kung hindi na nasasang-ayon sa mga international standards. No? Gid ng Skyway, sapat daw ang signages sa lugar. May mga CCTV at speed radar din. Pinaiigting din daw nila ang paghuli sa mga lumalabag sa speed limit ng 80 km per hour sa mga bus at 100 km per hour sa mga jeep at kotse. Pero pag kayong angle of attack mo is perpendicular dito, the chances are maaring masira ito o maano ka ng kaunti dito pero baka tumilapon ka pa rin. Pero ang Malacanang sinabing hindi raw ang pagbabago ng disenyo ng Skyway ang solusyon. Kasi yung Skyway tendency it's so free, the tendency is to speed up. But there are required speed limits there. It's clearly shown there. It's the attitude of the drivers that's number one. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.